Ayun! May kunihong lumabas sa damuhan! Maingat na gumapang si Tado, palapit sa kunihong lumitaw sa damuhan. Pinipigil niya ang kanyang paghinga. Dahan-dahang inaangat ang kanyang tuhod upang hindi makalikha ng kahit na anong ingay. Naramdaman ng kuneho ang bahagya niyang paggalaw, kaya napahinto ang binatilyo. Napaangat ito ng ulo, kumislot ang mga tenga at sinimulang umamoy-umoy sa paligid. Saglit itong tumigil, ngunit dahil sa ingat ni Tado, hindi ito tuluyang natakot. Itinuloy nito ang pagkain ng damo. Tumigil siya sa paggapang nang makalapit ng konti. Pinagmasdan niya ang munting hayop. Maputi, malambot at may mapupulang mga mata. Hinawakan ni Tado ng maigpit sa isang kamay ang hawak niyang sibat. Naghintay siya ng tamang pagkakataon upang umatake. Sana makuha kita. Sana wag mo akong mapansin. Nang makita niya na bumalik na sa pagkain ang kuneho, gumapang siyang muli. Sinigurado na hindi siya mapapansin o maririnig ng kuneho. Nakababa ang kanyang katawan. Halos dumikit na nga siya sa lupa. Habang maingat na inilulusot ang sibat sa unahan niya. Lumipas ang ilang segundo nang sa wakas ay natiyak na niyang nasa tamang posisyon siya at distansya. Bigla siyang tumayo at buong bilis at lakas na inihagis niya ang kanyang sibat. Diretsyong tumama ang matulis nitong dulo sa katawan ng kawawang kuneho. Nasapul ang munting hayop, nagpagulong-gulong sa damuhan bago tuluyang huminto. Agad na napangiti ng malaki si Tado. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Isa itong malaking tagumpay para sa kanya. Lumapit siya ng mabilis. Nanginginig pa ang kanyang tuhod sa sobrang kaba. Ayos! Ang galing ko! May pang-ulam na kami! Yahoo! Masaya niyang dinampot ang hayop at hinugot ang sibat. Ang maputing balahibo nito ay may bahid na ng pulang dugo. Pinunasan niya ang dulo ng kanyang sibat. Maingat na ibinalot ang nahuli sa kanyang maliit na sako. Tumayo siya at tumingin sa langit. Salamat po! Alam ko matutuwa sa akin si tatang nito. Hindi ako umuwi ng talunan. Doble ang tuwa niya dahil alam niyang masisiyahan ang kanyang ama kapag malaman nito ang nangyari. Ito kasi ay patunay niya dito na meron na siyang natutunan sa lahat ng turo sa kanya at masasabi na unti-unti na siyang sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Sa edad na 13, kitang-kita na sa kanya ang lakas at tibay ng loob. Sa gubat na siya lumaki kasama ang kanyang tatay Kaloy na isang batikang mangangaso. Nasanay na siya sa mga panganib. Doon na siya nasanay gumalaw. Kaya niyang tumawid ng ilog na may malakas na agos, umakyat sa puno at kumilos na parang bahagi ng kalikasan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niyang maaliwalas ang langit at nararamdaman ang lamig ng hangin. Nagsimula na siyang maglakad pauwi. Ilang minuto lang, tanaw na niya ang kanilang maliit na kubo na gawa sa kahoy at pawid. Sa harapan nito, nakita niya ang kanyang ama na nag-iihaw ng karne. Nang mapansin siya ng matanda, agad itong kumaway. Mahigpit niyang hinawakan ng sako at nakangiting lumapit sa kanyang ama. Tatang! Tatang, tingnan niyo! Oh, ba't nagmamadali ka? Ano ba yung hawak mo? Kuneho, tatang! Tingnan niyo po! Nahuli ko po ito sa pangangaso ko! Patingin nga ako. Aba, oo nga no. Napakagaling mo na talaga. Marunong ka na nga mangaso, anak. Opo, tatang. May dagdag pananghalian na po tayo ngayon. Hindi na po tayo magugutom. At teka, ba't nga po pala may iniihaw kayong karne? Saan po galing yan? Nahuli ko. Tignan mo, dun sa may balon, anak. Andun yung katawan ng baboy. Kumuha lang ako ng konti para may ulam tayo ngayon. Natahimik si Tado sa sinabi ng kanyang ama.
Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa may balon. Bit-bit pa rin ang sako kung saan nakalagay ang kanyang unang huli. Pagdating sa may balon, agad niyang napansin ang mga bakas ng dugo sa lupa. At sa may balon, nakita niya ang isang patay na baboy ramo. Nakabitin sa isang salapang, nakatusok ito sa kawayan at isinabit sa sanga ng puno. Pinatutuyuan ito ng dugo. Nakita niya ang konting laslas ng laman sa may bandang tiyan nito at sa leeg. Ah, kaya pala mayroong inihaw si Tatang. Ngunit sa pagkakataong yon, nawala ang ngiti sa labi ng binatilyo. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa huli ng kanyang ama. Nanliit siya bigla dahil alam niya walang panama ang huli niya sa huli ni Mang Kaloy. Bumalik na siya sa kanyang ama pagkatapos nun. Oh, bakit ka nakasimangot bigla? Sumama ba ang pakiramdam mo? Ay, hindi po. Heto na po pala yung kuneho. Mukhang di naman po pala natin kailangan to eh. Kasi napakalaki po ng baboy na nahuli nyo. Anong hindi kailangan? Pambihira ka naman. Napakasarap kaya na karne niyan. Akin na at iluluto ko. 2 putay ang uulamin natin ngayong tanghali, anak. Talaga po? Oo naman. Akong bahala. Saka, huwag ka nang malungkot dyan, anak. Mas mahirap hulihin ang hayop na to kaysa sa baboy. Kaya magaling ka. Bilib ako sa nagawa mo. Salamat po, Tatang. Pero gusto ko pa rin po sanang makahuli ng baboy. Huwag kang mag-alala. Mangyayari din yun. Basta't magtiyaga ka lang at paghusayan mo pa. Opo, mag-iensayo po ako lagi at magpapalakas ng katawan. Pero Tay, teka po, saan niyo po pala nahuli yun? Dyan lang sa may bandang unahan. Malapit doon sa may ilog. Sakto, napadaan ako kanina doon at napansin ko yung bakas na mga paa niya. Ayun, sinundan ko at doon ko nga siya naispatan. Nasibat nang wala sa oras. Grabe, ang galing niyo po talaga, Tatang. Aba, syempre naman. O siya, maligo ka na at mamaya tulungan mo ako magluto nito, ha? Sige po, Tatang. Masusunod po. Masiglang tinungo ni Tado ang paliguan. Kinuha niya ang timba. Ibinaba ito sa balon at saglit lang ay naigib na niya ang malamig at malinaw na tubig. Pasipol-sipol pa siya habang unti-unting binabasa ang kanyang katawan. Inabot siya ng halos 15 minutos sa kanyang paliligo. Pumasok siya sa loob ng bahay para magbihis. Pagkatapos nun ay nagtungo siya sa kusina. Naabutan niyang abalang-abala si Tatang Kaloy sa pagtatadtad ng karne sa isang lumang kahoy na lamesa. Sa tabi nito ay nakasalang na ang kaldero sa ibabaw ng nagbabagang kahoy. Napansin niya ang kanyang ama. Ngumiti ito sa kanya. Oh, halika na. Lutuin na natin to, anak. Sige po. Isa-isang nilagay ng binatilyo ang mga karne. Nalanghap na rin niya ang aroma ng sabaw ng kanilang niluluto. Walang ano-ano'y tumunog ang kanyang tiyan. Mukhang gutom ka na, anak, ah. Narinig ko nang nagrereklamo yung tiyan mo. Ay, pasensya na po, Tatang. Nagutom po ako dahil sa pangangaso kanina eh. Talagang binuhos ko po ang lahat ng lakas ko sa pagbabantay sa target. Aba, magaling. Ngayon alam mo na kung paano ang tamang diskarte. Opo. Tatang, kailan niyo po pala ako tuturuan ng mga special na teknik? Excited na po ako matutunan yun eh. Para di na po ako mahirapang mga aso sa susunod. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi, anak. Pero gagawa natin yan ng paraan. Mamaya, kung sakaling makulimlim ang langit o uulan, maghahanda tayo at lalabas kagad. Sa sinabing yon ng kanyang ama, napatakbo sa labas ang binatilyo at sinilip kung may tsansa nga ba na umulan. Tumingala siya sa langit pero nakita niyang maaliwalas pa rin. Bagamat hindi pa tiyak kung darating nga ang ulan, ramdam niya pa rin ang pananabik. Samantala, napangiti naman ang matanda
nang makita ang naging reaksyon ng kanyang anak. Masaya siya dahil nagkaroon ng interes ang bata sa bagay na gusto niyang matutunan nito. Hindi lang pangangaso ang talagang nais niyang maibahaging kaalaman dito, kundi ang maturuan niya ito na ipagtanggol ang kanyang sarili. Mukhang malas, Tatang. Ang liwaliwanag ng langit eh. Hindi naman uulan eh. Hayaan mo na. Huwag kang mainip, anak. Darating din ang ulan. Sana nga po. Hay, O siya, ihanda mo na ang mga plato natin dyan sa mesa at mamaya lang, kakain na tayo. Malapit nang maluto to. Agad siyang sumunod sa utos ng kanyang ama. Kinuha niya ang mga plato at inilapag yon sa lamesa. Nang matapos ay umupo siya at matyagang naghintay. Mas lalong nag-alboroto ang kanyang tiyan nang malanghap ang masarap na amoy ng ulam. Ilang sandali pa, natapos na ding magluto ang kanyang tatang. O hayan, pwede na tayo kumain, anak. yun! Ayos! Grabe! Ang bango po ng niluto natin, Tatang. Sigurado po ako masarap to. Aba, syempre naman. O siya, sige na, sige na. Kain na tayo. Magpakabusog ka, ha? Siya nga pala. Suot mo ba yung mutya ng kidlat, anak? Opo, nasa akin po. Bakit po, Tatang? Pwede ko ba makita? Opo naman. Ito po, oh. Hinubad ni Tado ang suot niyang kwintas kung saan nakapalamuti ang isang maliit na asul na bato. Inayos niya ito sa kanyang palad at ipinakita sa kanyang ama. Nakuha niya ang mutya sa isang malaking bato na nabiyak matapos tamaan ng isang malakas na kidlat. Isang beses na itong sinubukang hawakan ng matanda pero bigla siyang nakuryente. Nagdulot din ito sa kanya ng matinding pagkahilo. Dahan-dahang inilapit niya ito kay Tatang Kaloy pero natigilan sila parehas nang lumabas ang maliliit na bultahe ng kuryente sa paligid nito. Sandali lang, anak. Ilayo mo muna sa akin yan. Di pa rin talaga pwede. Ang alin po? Yang mutya mo. Mukhang ayaw magpahawak sa iba. Hindi niyo pa nga po hinahawakan eh. Natatakot na po kayo makuryente ulit. Sino bang gusto makuryente? Pambihira ka naman, oo. Alam mo naman yung nangyari nung unang beses kong hinawakan yan, di ba? Bakit po kaya, no? Sa akin po, ayos naman. Para nga lang akong kinikiliti kapag ganyang pong naglalabas siya ng maliliit na kuryente. Ibig sabihin lang yan, anak. Nangingilala ang mutya mo. Kapag ikaw, hindi ka niya sinasaktan. Pero pag ibang tao ang hahawak niyan, aba, talaga namang makukuryente. O siya, sige na, anak. Itago mo na yan. Opo. Kaya lang po, ano naman pong silbi nito kung di ko naman po alam kung paano gamitin? Para saan po ba kasi to, Tatang? Hayan na naman yung tanong mo eh. Di ba sabi ko sa'yo, lahat ng kailangan mong malaman, ituturo ko sa'yo kapag dumating ang ulan. Po, ibig sabihin po, maski yung tamang paggamit ng mutya, ituturo niyo na po sa akin? Hala, akala ko kasi yung mga teknik lang po sa paghuli ng hayop eh. Hindi, anak. Lahat ituturo ko sa'yo. Basta't matuto ka lamang maghintay. Ayos ba? Ayos na ayos po, Tatang. Muling isinuot ni Tado ang kanyang mutya at itinago yon sa likod ng kanyang damit. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain. Grabe, ang sarap po pala talaga ng karne ng kuneho, Tatang. Mukhang magiging paborito ko na po ito. Bukas, manghuhuli ulit ako. Aba, ayos yun ah. O sige, pagbutihin mo para makahuli ka ng madami. Pero alam mo, kapag alam mo nang gamitin ang kapangyarihan ng mutya mo, hindi lang kuneho ang mahuhuli mo, panigurado yun. Opo, Tatang. Makakahuli na rin po ako ng baboy ramo. Hindi lang baboy, anak. Maski nga mga dambuhalang hayop, magagawa mo ng hulihin. Ha? Dambuhalang hayop? Ano po yun? Hindi na ito direktang sinagot ng matanda. Ngumiti na lamang siya at itinuloy
ang kanyang pagkain. Pagkatapos nilang mananghalian, kusang loob na nagligpit ng kanilang pinagkainan ang binatilyong si Tado. Pagdating ng hapon, pasado 3:00, agad na napansin ni Tatang Kaloy ang biglang pagkulimlim ng langit. Tinawag niya ang anak at naghanda na sila ng mga gamit. May bitbit na 2 sibat ang matanda, samantalang si Tado ay baon na naman ng tubig ang hawak. Tahimik silang naglalakad. Dumaan sila sa gitna ng mga talahiban. Panay ang lingon ng binatilyo sa paligid dahil sa naririnig niyang mga tunog ng sitsit. Nag-aalangan na baka may maapakang ahas o di kaya naman ay ibon. Tama yan. Maging mapagmasid ka sa paligid mo at maging handa sa posibleng panganib. Bakit po ba kasi dito tayo dumaan, Tatang? Wala po bang mas madawag pa dito? Aba, akala ko ba'y pangarap mo maging isang mahusay na mangaso? Bakit dito pa lang nagrereklamo ka na kagad? Pasensya na po. Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Nagtatanong lang. Lalong dumilim ang kalangitan. Nagbabadya ng bumuhos ang malakas na ulan. Napangiti si Tado. Dumating na ang oras na kanyang pinakahihintay. Ang oras kung kailan siya sasanayin ng kanyang ama. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang nakasunod siya, naisipan niyang alisin ang mutya sa kanyang leeg. Inilagay niya ito sa kanyang mga palad. Gumuhit ang isang malakas na kidlat at kasunod nito ang pagdagundong naman ng kulog. Biglang napalingon ang kanyang ama sa kanya. Agad naman niyang ikinuyom ang kanyang kamao at itinago ang hawak na mutya sa kanyang likod. Huwag mong paglaruan ng mutya, anak. Baka madisgrasya tayo nang wala sa oras. Pasensya na po, Tatang. Hindi na po mauulit. Huwag mong gagawing biro ito. Ang pagkakaroon ng isang mutya ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya mag-ingat ka sa paggamit ng bagay na yan, anak. Tahimik na tumango ang binatilyo. Muli niyang isinuot ang kwintas, pero naramdaman niya ang bahagyang init na nagmumula dito. Nandito na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Tado nang hawiin ng kanyang ama ang mga talahib. Isang maluwang na clearing ang kanyang nakita sa gitna ng gubat at sa bandang dulo nito, nakita niya ang isang malaking kuweba. Dito po tayo mag-iensayo, Tatang? Tama ka. Dito nga. Ano? Handa ka na ba talaga? Aba, handang-handa na po, Tatang. Matagal ko na pong hinihintay ito eh. O siya, sige na. Simulan na natin. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang lakas ng hawak mo, mutya. Heto, saluin mo ang isang sibat. Sa isang iglap, maigpit na hinawakan ni Tatang Kaloy ang sibat at buong bilis na inihagis ito patungo kay Tado. Mabilis namang kumilos ang binatilyo. Sinalo niya ang sibat ng walang takot, walang pagdadalawang isip at tila hindi siya kinakabahan sa matalim na dulo ng sandata. Matapos niya itong masalo, inikot-ikot pa niya ito sa kanyang kamay. Humanga ang matanda sa nakitang bilis nito. Magaling. Nasalag mo kagad. Paano naman kung ganito? Biglang umatake si Tatang Kaloy at tangkang itutusok ang isa pang sibat sa katawan ng kanyang anak. Pero mabilis itong nakailag at sa huling sandali, iniharang niya ang hawak niyang sibat sa pag-atake ng kanyang ama. Patuloy na umatake si Tatang Kaloy, mas mabilis, mas mapanganib. Sa pagkakataong yon, hindi na lang depensa ang iniisip ni Tado, kailangan na niyang lumaban. Mabilis niyang pinaikot ang sibat sa kanyang kamay at umatake pabalik sa kanyang tatang. Hindi na siya nag-aalinlangan, hindi na siya umatras, pero biglang nagulat ang bata nang magpakitang gilas ang kanyang ama. Sumerko ito at sabay tumalon ng mataas. Wala siyang nagawa kundi mapanganga na lamang. Wow! Ang galing naman nun! Paano niyo po nagawa yun, Tatang? Para kayong hindi tao sa bilis ng galaw niyo. O ano, bilib ka na ba sa tatang mo? Nabigla ba kita? Sobra, Tatang. Pero yung totoo, tao po ba talaga kayo?
Abay, oo naman. Tao ako. Ano bang iniisip mo, ha? Hindi ko lang po kasi akalain na kaya niyo pong gawin yun. Grabe! Ang astig niyo po! Salamat, anak. O siya, halika na muna dun sa tabi at magpahinga na muna tayo. Ay! Magpapahinga na po kagad. Pero gusto ko pa po sanang ulitin eh. Aba, talagang ganadong-ganado ka. O sige, oras na siguro para maramdaman mo ang iyong mutya. Ayun, nakikita mo yung kuweba? Pumunta ka doon at damhin mo ang paligid. Opo, tay. Naglakad siya palapit sa kuweba. Naging sari-sari ang nararamdaman niyang emosyon, kaba at pagkasabik. Mas lalo pang nadagdagan ang kaba niya nang nasa bungad na siya. Nakita niyang madilim ang loob nito at amoy panghi ng mga paniki. Nababalot din ito ng baging at lumot. Inilabas niya ang kanyang mutya at hinaplos-haplos yun. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Nang medyo maayos na ang kanyang pakiramdam, tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niyang nakasandal ito sa puno habang pinapanood siya. Tumayo ka lang dyan, anak, at hintayin mo ang hudyat ng langit. Paano po yun, tatang? Basta tumayo ka lang dyan at makiramdam. Maging mapagmatsyag ka din. Tumingin si Tado sa mutya ng kidlat na hawak niya. Naglalabas ito ng kulay asul na liwanag. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init nito sa kanyang dibdib. Tang! Tang! Umiinit po ang mutya! Yan ang simula, anak. Ang mutya ay nakikipag-usap sa'yo. Ngayon, kailangan mong makinig. Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at makinig ka. Dahan-dahang pumikit si Tado. Kasabay nito, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Pinaikot nito ang mga tuyong dahon sa ere. Isang mahinang kulog ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Tang! Naririnig ko po ang kulog. Yan ang tawag ng mutya, anak. Sagutin mo ito. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa kapangyarihan niya. Hinawakan ni Tado nang mas mahigpit ang mutya. Naramdaman niya na mas tumitindi ang init na nagmumula rito. Isang enerhiyang mabilis na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Gumapang sa kanyang mga braso at bumalot sa buong katawan niya. Biglang kumislap ang mutya. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa parehong sandali, isang malakas na kulog ang narinig sa buong kagubatan. Ang lupa sa ilalim ay bahagyang umuga. Iunat mo ang iyong kamay, anak. Itaas mo ang mutya sa langit. Sumunod si Tado. Dahan-dahan niyang hinubad ito at itinaas. Sa isang iglap, isang matalim na kidlat ang gumuhit mula sa itaas. Diretso sa kanya. Isang nakakabinging kulog ang sumunod. Bahagyang nanginig ang katawan ng binatilyo dahil sa matinding init at lakas na biglang dumaloy sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang sigla at lakas matapos siyang tamaan ng malakas na kidlat. Pagkatapos ng kidlat, bumalik sa normal ang paligid. Humupa ang hangin. Tumigil ang pagkulog. Ngunit may nagbago kay Tado. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang hindi na lang ang mutya ang umiilaw, maski siya ay nagliliwanag. Tatang! Tatang, ano nangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala, anak. Dahil tinanggap na ng katawan mo ang mutya. Ngayon ay pinag-isa na kayo ng kalikasan. Kung ganun, nagawa ko, tatang! Nagawa ko! Oo, anak, tama ka, nagawa mo nga. Ang galing-galing mo talaga. O siya, lumapit ka na dito para makita na natin kung ano ang naiba. Kalabanin mo ulit ako. Yung totoong laban na. Po? Seryoso po kayo? Oo. Bakit ka naman nagulat? Paano natin masusukat ang kapangyarihan ng mutya kung di natin susubukan, hindi ba? Pero... Wala nang pero-pero. Kailangan mo matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan yan. Hindi sapat, anak, na maramdaman mo lang ito. Kailangan mo matutunan kung paano ito gamitin ng may disiplina at kasanayan. Ano? Laban na!
Hinahamon niyo talaga ako ha. Sige po, handang-handa na ako, Tatang. Tandaan mo, Tado, hindi lamang lakas ang mahalaga dito, kundi pati na rin ang liksi, diskarte at tamang pagkontrol sa sarili. Gamitin mo ang lahat ng ito. Alalahanin mo mga bagay na naituro ko na sa iyo noon. Tumango siya at agad na inihanda ang sarili. Mula sa kinatatayuan ng ama, nakita niyang tumakbo ito palapit sa kanya. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Ang hawak nitong sibat ay tila kidlat sa bilis. Nakatutok ito direkta sa kanya. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila bumagal ang paligid sa kanyang paningin. Naging sensitibo ang kanyang pandama. Nahuhulaan niya ang galaw ng kanyang kalaban. Mabilis siyang umiwas. Bahagyang yumuko at gumulong sa gilid. Ang sibat ay dumaan sa ibabaw ng kanyang balikat. Halos tumama, pero sapat ang layo para hindi siya masugatan. Napangiti siya. Naramdaman na niya ang koneksyon sa kanyang mutya. Magaling, ngunit hindi pa rin sapat yan. Muling sumugod ang kanyang ama. Hindi ito tumigil. Parang makina ito kung umatake. Si Tado, todo iwas naman at talon. Pawis na siya, pero hindi siya sumuko. Habang tumatakbo, naramdaman niyang uminit muli ang mutya sa kanyang kamay. Parang may gustong ipahiwatig. Naisip niyang baka nais ng mutya na gamitin na siya ni Tado. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naramdaman niyang nadagdagan pa ang kanyang lakas. At hindi lang yun, napansin niyang naging mas malinaw ang kanyang pandinig. At ito naman ang ginamit niya para muling mabasa ang galaw ng kanyang tatang. Dahil doon, naisip niyang wag na lang basta dumipensa. Kailangan na niyang lumaban. Sa isang pagkakataon, nang makita niyang nagpakawala ulit ng sibat ang kanyang ama, biglang kumislap ang mutya sa kamay niya. Isang maliit na kidlat ang kumawala mula rito at tumama sa lupa sa harap mismo ng kanyang tatang. Nagulat ang kanyang ama at natigilan sa kanyang pag-atake. Magaling, nagamit mo na ang kidlat. Isa pa, anak, subukan mo pa ulit. Agad siyang lumayo at muling sinubukang magpakawala ng kidlat mula sa kanyang kamay. Sa paraang kaya na niyang kontrolin ito, pumikit siya at itinutok ang buong isip sa enerhiya ng kidlat. Sa muli niyang pagdilat, nakita niya ang maraming mumunting pagkislap ng mga maliliit na bultahe ng kuryente sa kanyang kamao. Muling sumugod si Tatang Kaloy. Naghanda naman si Tado. Sa bawat pag-atake sa kanya ng matanda, sumasagot siya sa pamamagitan ng mga kidlat na yon. Pero mas naging maingat siya. Hindi niya ito pinapatama sa ama ng direkta. Grabe, ang bilis mo talagang matuto, anak. Mahusay, pero kailangan mas mabilis pa. Yung mas maging tumpak ang galaw mo. Subukan mo ulit. Muling tumakbo palapit sa kanya ang ama at itinutok ang sibat. Isang malaki at matalim na kidlat ang sadyang pinakawalan niya. Pinatama niya ito sa lupa, malapit sa paa ng kanyang ama. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Dahil dito, nawalan ng balanse ang matanda at natumba. Anak nang, grabe, ang lakas doon ah. Muntik na akong madali. Naku, pasensya na po, Tatang. Ayos lang po ba kayo? Hindi, anak. Sa katunayan yan, nagulat lang ako. Grabe, ang galing nun. Maganda yung ginawa mo. Tansyado mo na talaga. Nakuha mo na ang disiplina at kontrol ng kapangyarihan mo. Talaga po, Tatang? Oo nga. Teka, subukan naman natin yung hindi ka gagamit ng kidlat. Sige po, Tatang. Sa muling pag-atake ng kanyang ama, mas sigurado na ang mga galaw ni Tado. Hindi na siya umaatras. Mabilis niyang sinasalubong ang kanyang ama. Pagdating ng sibat, matapang niyang sinalag ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagliyab pa ng bahagya ang dulo ng sibat at umusok ito dahil sa maliliit na kuryenteng dumadaloy sa kamao ni Tado. Napahinto si Kaloy, pero mas natigilan si Tado. Nakatitig lang siya sa kamay niya.
hindi makapaniwala sa nangyari. Nagawa ko! Nagawa ko, Tatang! Magaling anak. Ngayon ay handa ka na. Salamat po, Tatang. Salamat po talaga. Ang dami ko po natutunan sa inyo. Mahusay po talaga kayong master. Sus, binola mo na naman ako. Mabuti pa ay pakiramdaman mo ulit ang iyong mutya. Opo. Tatang, hindi na po mainit. Hindi na po katulad kanina. Aba, ibig sabihin, kumalma na rin siya tulad mo. Tinanggap na nga ng mutya na maging isa kayo. Handa ka na talaga, anak. Handa? Para sa naman po? Malalaman mo din kung para saan talaga ang lakas mo. Teka, Tatang, hindi ko po maintindihan eh. Kasi ang alam ko, para lang po ito sa pangangaso. Hayaan mo na muna. Huwag mo na munang isipin ang sinabi ko. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Pagod na ako, anak. Mukhang kailangan natin ng masarap na hapunan pagkatapos ito. Kaya nga po eh, mukhang makakarami na naman tayo ng kain. Ano po kayong masarap na lutuin natin mamaya? Sinigang, anak. May nakita ko kaninang puno ng sampalok. Daanan natin at mamitas tayo ng bunga. Ayos! Masarap yun, Tatang! O siya, sige. Tara na. Habang naglalakad sila pabalik, napangiti si Kaloy. Masaya siya at madaling nakuha ng kanyang anak ang tiwala ng mutya. Bilib siya sa ipinakitang husay nito at sa bilis nitong matuto. Kampante na siyang magiging mahusay na tagatangan ng mutya ang kanyang anak na si Tado. Makalipas lamang ang ilang araw, lumabas ulit ang binatilyo para mangaso sa gubat. At sa pagkakataong yun, plinano niyang gamitin ang kapangyarihan ng tangan niyang mutya. Nagpasya siyang magtungo sa isang bahagi ng gubat na hindi pa niya nararating. Inisip niyang baka doon ay mas marami pang hayop siyang maaaring mahuli. Tahimik lang siyang naglalakad habang hawak sa magkabilaang kamay ang dalawang matutulis na sibat. Napahinto siya nang makarinig ng kaluskos at gumagalaw ito sa likod ng mga damuhan. Dahan-dahan siyang lumapit. Biglang lumukso mula doon ang isang malaking usa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang hayop. Ayos! Ang laki at ang gandang usa! Pagkasabi nun ay agad niyang itinutok ang kanyang sibat. At kasing bilis ng kidlat, nagawa niyang patamaan ito sa katawan. Nanginig bigla ang hayop, parang nakuryente, at pagkatapos ay bumulagta at nawalan ng buhay. Ayos! Totoo ba? Hala, grabe! Hindi na lang talaga ako pang kuneho ngayon. Nakahuli ako ng usa! Ang galing ko! Lalapitan na sana niya ang hayop, pero nabigla siya nang makarinig ng malalakas na iyak sa hindi kalayuan. Sandali, tao ba yung umiiyak? Akala ko kami lang ni Tatang ang nakatira dito sa gubat. Ano kaya mga yun? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumulan ng ingay. Marahan niyang hinawi ang matataas na damo at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa hindi kalayuan, may isang pangkat na mga sibilyang nakakulong sa loob ng isang rehas na gawa sa mga sanga ng kahoy. May mga bata, matatanda, babae at lalaki. Lahat sila'y mukhang pagod, marurumi at takot na takot. Ang kanilang kulungan ay nasa ibabaw ng isang matibay na karwahe. Hinihila ng 6 na malalaking kabayo. Sa unahan, may mga lalaki na may kakaibang anyo. Matatapang ang kanilang mga muka at merong silang malalapad na balikat at malalaki ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga balat ay may mga marka o ukit, parang parte ng kanilang pagkakakilanlan sa grupo. Ang mga mata nila ay matatalim at punong-puno ng paninindak. Wala silang hawak na sandata, pero nang tignan niya ang kamay ng mga ito, napansin niya ang mahahaba at matutulis nilang mga kuko. Napakunot ang noo ni Tado. Teka, ano bang nangyayari? Sino ba ang mga to?
Mabilis niyang inalala ang lahat ng kwento ng kanyang tatay Kaloy tungkol sa gubat. Wala siyang natatandaang nabanggit ng kanyang ama na may ibang taong naninirahan malapit sa kanilang lugar, lalo na ang mga ganitong pangyayari. Habang lihim niyang pinapanood ito, nakaramdam siya ng awa sa kanyang dibdib. Para siyang nasasakal. Napatingin siya sa kanyang mutya. Hindi ito nagpakita maski konting kislap o liwanag. Ramdam niya na kailangan meron siyang dapat gawin, pero hindi umaayon ang kanyang mutya. Hindi ako pwedeng sumugod ng basta-basta. Kailangan kong tawagin si Tatang at itanong kung may alam siya tungkol dito. Tumayo siya at pilit na pinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang umatras palayo, pero bigla siyang may nabangga sa likuran. Isang matigas na bagay. Natumba siya dahil nawalan ng balanse. Napalingon siya kagad at nanlaki ang kanyang mga mata. O bata, ayos ka lang ba? Mukhang malakas ang pagkakabangga mo Halika, tutulungan kita. Napatitig siya sa taong nabangga niya. Hindi nakakatakot ang itsura nito. Nakangiti ito sa kanya. Nakasuot lang ito ng lumang kamiseta at pantalon na medyo marumi. May konting balbas at gusot ang buhok. Parang isang ordinaryong lalaki na naligaw sa gubat. Iniaabot ng lalaki ang kanyang kamay para tulungan siya na makatayo. Tinanggap naman niya ito, ngunit sa sandaling magdikit ang kanilang balat, biglang naramdaman ni Tado ang kakaibang sensasyon. Isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at umatras ng bahagya. Nakatitig siya sa lalaki nang may pag-aalinlangan. Bakit? Ano nangyari, bata? May masakit ba sa'yo? Wala po. Okay lang po ako. Sigurado ka ba? Mukhang malakas ang bagsak mo. Teka, saan ba ang bahay nyo? Ihahatid na kita. Baka mapano ka pa Hindi na po kailangan. Kaya ko na pong umuwi. Malapit lang naman po dito ang bahay namin. Teka, natatakot ka ba sa akin? Siya nga pala. Ako si Victor. Ikaw, anong pangalan mo? Pasensya na po. Kailangan ko na po talagang umuwi. Salamat na lang po sa inyo. Walang lingon-lingon na lumayo ang binatilyo. Hindi niya magawang magtiwala sa lalaki, maski maayos naman ang itsura nito at mukhang mabait. Yun kasi ang bilin sa kanya ng kanyang ama. Huwag basta magtitiwala. Nang tuluyang makalayo, napahimas sa kanyang likod si Tado. Aray, ang sakit ng puwet ko. Mukhang masama ang pagkakabagsak ko Ay nako, kailangan kong bilisan. Kailangan malaman ni Tatang to. Baka sakaling mailigtas pa namin ang mga bihag na yon. Dali-dali na siyang tumakbo. Tuluyan niya nang nakalimutan ang dahilan kung bakit siya naroroon sa bahaging yun ng gubat. Nang maalala niya, napahinto siya at napakamot sa kanyang ulo. Ay naku po, yung usa nga pala nakalimutan ko. Ay Tado, ang galing-galing mo talaga. Ewan ko sa'yo. Kahit nanghihinayang, hindi niya na naiuwi ang huli. Hindi na siya bumalik. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang makarating siya sa kanilang bahay. Nakita niya ang ama na noon ay nakahiga sa duyan at nakapikit. Abot-abot ang hingal niya nang makalapit dito. Tatang! Tatang! Oh, nandito ka na pala. Ba't hingal na hingal ka? Ano ba nangyari sa'yo? Ano po kasi, may nakita po akong tao. Tapos may karwahe. Tapos... Ano? Hindi kita maintindihan Huminahon ka nga muna at ipaliwanag mo sa akin ang nangyari sa'yo. Yun nga po. Ano po kasi? Oh, ba't ka naman parang iiyak? Ano ba kasi yun? Nasaktan ka ba? Agad na tumayo ang matanda at kumuha ng isang basong tubig. Iniabot niya ito sa kanyang anak na bakas ang takot at panginginig sa katawan. Kinuha naman ito ni Tado
at agad na ininom. Pagkatapos uminom, niyakap niya ang kanyang ama at biglang humagulgol ng malakas. Ay nako, huwag ka nang matakot. Andito ako sa bahay. Sabihin mo sa akin, ano bang problema? Tutulungan kita. Tatang, may nakita po kasi akong mga tao eh. Tatang, nakakulong po sila para po sila mga biyag. Umiiyak po sila. Awang-awa po ako sa kalagayan nila, Tatang. Talaga? Saan mo sila nakita, anak? Sa kabilang ibayo po ng gubat. Doon sa lugar po na ipinagbabawal niyo po na puntahan ko. Doon ko po sila nakita. Ano? Tatang, pasensya na po kung nagpasaway po ako. Nagpunta po ako doon kasi naisip ko po na baka maraming hayop po doon na pwedeng hulihin. Anak naman, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na wag kang pupunta ron? Delikado sa lugar na yun. O ngayon alam mo na kung ano ang dahilan kung bakit ko yan ipinagbabawal sa'yo. Alam ko na po, Tatang, at pinagsisisihan ko na po talaga. Tatang, galit po ba kayo sa akin? Anak, hindi naman ako galit sa'yo. Pero gusto lang kitang paalalahanan. Hindi mo dapat sinubok ang kapangyarihan ng mutya mo. Mapapahamak ka. Mabutit di mo tinulungan ang mga tao na yun. Gustong gusto ko na po talagang iligtas sila, Tatang eh. Kaso napansin ko po, iba po yung itsura ng mga tao na may dala sa kanila. Tatang, nakakatakot po. Mahahaba at matutulis ang kanilang mga kuko. Parang kayang pumunit ng laman. Mukhang kilala ko na ang mga tinutukoy mo. Sila ba yung mga nilalang na may marka sa mga kamay? Opo, sila nga po, Tatang. Malaking problema ito. Teka, may nakakita ba sa'yo? Meron po, Tatang. Isang lalaki. Pero Tatang, iba siya. Normal lang po yung itsura niya. At mukhang naligaw lang po dun sa gubat. Hindi ako naniniwalang naligaw lang basta ang lalaking yun sa gubat. Sigurado ka bang hindi ka nasundan ng taong yun dito? Hindi naman po siguro, Tatang. Bakit po ba? Dahil alam kong hindi siya basta-basta tao. Kapag may nakita kang ibang tao sa gubat, huwag mong basta paniwalaan ang mga sasabihin nila. Palagi mong tandaan, ituring mo kagad silang kaaway na dapat mong iwasan. Iiwasan po natin? Pero bakit naman po? Dahil walang mortal ang makakarating sa gubat na to ng basta-basta. Sa bungad pa lang ay protektado na ito ng mga elemento at mga bantay. Kung ganun, di talaga ordinaryong lalaki yung nakilala ko kanina. Hindi. At yun ang ikinakatakot ko, anak. Baka nakatagpo mo ay ang hari ng mga kurkur. Ha? Ano po ang mga nilalang na yun? Sila ay mga malulupit na nilalang, anak. Mga aswang na nilikha ng isang makapangyarihang mangkukulam. Matagal na silang naghahari dito sa gubat. At yung napuntahan mong lugar na yon ay ang kanilang teritoryo. Alam mo ba kung anong posibleng mangyari ngayong nakita ka na niya? Bakit po? Ano po bang mangyayari? Agad na nagmasid sa paligid si Tatang Kaloy, parang sinisigurado na wala ngang nakasunod sa kanyang anak. Hindi ka nila pwedeng makita, anak. Matagal na nilang puntirya ang buhay natin. Pero bakit naman po? Saka ko na ipapaliwanag. Kailangan ko munang siguraduhin na wala ngang nakasunod sa'yo. Diyak ka na muna. Huwag kang aalis dyan. Sandali lang po. Tatang, hindi po ba natin tutulungan yung mga tao? Hindi. Ha? Pero bakit? Kawawa naman po sila. Hindi tayo basta-basta pwedeng sumugod, anak. Dahil ang mga kurkur, kapag may sarili na silang isip, mas magiging mapanganib sila. Baka hindi natin sila kayanin kung makikipaglaban tayo na walang plano. Naiintindihan ko po, Tatang. O siya, sige na. Magpahinga ka na muna dyan para may lakas ka mamaya. May pupuntahan tayo. Saan po? Mamamasyal po ba tayo sa baryo? Hindi. May dadalawin lang akong dating kakilala. Medyo malayo-layo yun. Ihanda mo agad mamaya yung mga gamit mo. Aalis na po tayo dito? Matalas talaga ang isip mong bata ka. Sige na nga.
Oo, aalis tayo dito pansamantala. May misyon tayong gagawin. Misyon? Ano po yun at saan po? Basta, malalaman mo mamaya. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Nang makaalis ang kanyang tatang, nahiga na sa banig si Tado para magpahinga at piliting pakalmahin ang kanyang sarili. Sinubukan niyang matulog pero ayaw siyang dalawin ng antok. Marami-raming tanong ang nasa kanyang isip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, ang tungkol sa misyon. Hindi man niya alam kung ano yon. Kabado siya dahil alam niyang maaaring may malaking bagay silang dapat na harapin. Dahil hindi siya mapakali, bumangon si Tado at kumuha ng kanyang bayong. Isa-isa niyang inilagay ang ilan sa mga mahalaga niyang gamit. Napahinto siya nang marinig na nakabalik na si Tatang Kaloy. Lumabas siya ng bahay at nakita niya ito. Tahimik na naghahasa ng isang punyal. Tatang, para saan po ang punyal na yan? Para sa taong pupuntahan natin. Ano, naiayos mo na ba mga gamit mo? Opo, kanina pa po. Yung mga mahalagang gamit lang po ang dadalhin ko. Nakapagbalot na rin po ako ng pagkain natin para mamaya sa hapunan. Tama yan anak. Sige, mabuti pa ay kumain na muna tayo at magsisimula na tayo sa ating misyon. Tahimik na nagsalo ang mag-ama habang ngumunguya. Tahimik na pinagmamasdan ni Tado ang punyal na nakapatong sa tabi ng kanyang tatang. Matagal niya na yung nakikita, pero ngayon lang niya ulit nakita na hinasa at inihanda ng kanyang ama. Hindi man malinaw sa kanya kung ano ang misyon na sinasabi sa kanya. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang ama. Alam niyang hindi ito gagawa ng isang bagay na ikakapahamak niya. Pagsapit ng hapon, nagsimula na silang maglakad. Parehas silang tahimik. Paminsan-minsan ay lumilingon si Tado sa kanilang pinanggalingan. Mabigat sa kanya, naiwan ang kanilang bahay. Wala siyang ideya kung kailan sila babalik o kung makakabalik pa ba sila. Sa unang beses sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay papasok siya sa isang mundo na hindi niya kilala. Ba't napakatahimik mo naman yata? Ano bang iniisip mo anak? Wala naman po, Tatang. Medyo iniinda ko lang po itong masakit na puwet ko. Talaga? Bakit parang mukhang naiinip ka? Teka, gusto mo bang makinig ng kwento habang naglalakad tayo? Opo, Tatang. Tungkol po ba sa ng kwento? Tungkol sa mga espiritu na naninirahan dito sa gubat. Espiritu? Oo, pero yung mga espiritu na yan ay isang uri ng engkanto na naninirahan dito sa gubat. Mabababang uri lang sila at ang trabaho nila maging gabay at bantay ng kalikasan. Aba, mukhang maganda ang kwento na yan, Tatang ah. Sige po, makikinig po ako. Alam mo bang may isang komunidad na mga tao noon dito? Tahimik ang buhay nila. Masaya at nagkakaisa. Inaalagaan sila ng isang gabay, isang espiritu. Hindi siya nakikita ng lahat ng tao kasi pinipili lang nito kung kanino siya magpapakita. Pero kahit ganun pa man, ramdam siya ng mga tao. Nandun siya para tumulong sa paghahanap ng pagkain, sa paggabay sa sakahan, at lalo na sa pag-iwas sa anumang kapahamakan. Ang galing naman po. Parang ang sarap tumira sa ganung klaseng lugar, Tatang. Maganda talaga anak. Pero isang araw, may dumating na pangkat na mga nilalang. Hindi sila tao. Mga halimaw sila na uhaw sa dugo at gulo. Napadpad sila sa lugar ng mga tao. Wala silang awa. Sinira nila ang buong komunidad. Pinatay nila ang mga naninirahan doon, kasama na ang mga bata. Ha? Nakakatakot naman po kung ganun. Pero, Tatang, yung gabay po, wala po ba talaga siyang nagawa? Akala ko po ba ay kaya niyang ilayo sa kapahamakan ng mga tao doon? Hindi ba niya sila ipinagtanggol? Gusto niyang tumulong anak. Gusto niyang iligtas ang lahat, pero hindi niya na magawa ang tungkulin niya. Ha? Bakit po? Ano po nangyari? Kasi
Nawalan na siya ng kapangyarihan dahil sa isang malaking pagkakamali. Umibig siya sa isang tao. Nawalan siya ng kapangyarihan dahil lang po sa umibig siya sa isang tao? Aba, sino naman po nag-alis ng kapangyarihan niya? Ang mga espiritu na yon ay may sariling mundo at may mga sinusunod na batas na di nila maaaring baliin. At isa na dito ang magmahal o magkaroon ng kaugnayan sa mga tao. Dahil kapag nangyari ito, mawawalan sila ng koneksyon sa espiritual na mundo. At kapag nawala yon, para na rin silang naging ordinaryong nilalang. Walang magawa, walang kapangyarihan, at higit sa lahat, mahina. Kaya pala, kawawa naman ang mga tao doon. Wala man lang maski isa na nakaligtas. Meron. Talaga po? Nasan po siya ngayon? Hindi ko alam, anak. Wala akong ideya kung nasa na siya ngayon. Baka nandito lang po siya sa gubat. O baka... Teka, baka naman si Victor. Yung lalaki po na nakabangga ko po doon sa may gubat. Hindi, anak, nagkakamali ka. Hindi si Victor ang taong yun na nakaligtas sa trahedya. Sino po? Tumahimik si Tatang Kaloy. Palihim na nagpahid ng kanyang mga luha. Mas lalo namang naintriga si Tado. Nagtangka pa siya uli na tanungin kung ano ang nangyari sa gabay. Pero bigla siyang natigilan nang makita niyang tila dumilim ang anyo ng kanyang tatang. Ilang sandali ring hindi nagsalita ang kanyang ama. Panay lang ito buntong hininga. Si Tado na ang bumasag ng katahimikang yon. Alam niyo po ba kung saan ang lugar na yon, Tatang? Doon tayo pupunta ngayon, anak. Nagulat si Tado sa sinabi ng kanyang ama. Bagamat nagtataka siya kung bakit sila pupunta sa lugar na yon, ay di na siya nagtanong, lalo pat napansin niya na biglang tila lumungkot ang muka ng kanyang ama. Sumeryoso na lang din siya, hindi na umimik at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ilang oras ang nakaraan, ay sumapit na ang gabi. Tatang, malayo pa po ba tayo? Medyo, anak. Napakalayo naman po ng pupuntahan natin. Pero ayos lang po sa akin yun. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Pero Tatang, ang totoo po niyan pagod na po ako Pwede bang humirit na muna ng pahinga? Aba, oo naman. Halika, at maghanap tayo ng magandang pwesto kung saan pwedeng matulog at magpalipas ng gabi. Pumikit si Tatang Kaloy at umusal ng isang dasal. Umupo naman si Tado. Pinagmasdan ang kanyang ama. Nang dumilat na ang mata ng matanda, bigla itong ngumiti. Salamat. Narito pa rin kayo. Ha? Sino kausap niyo po, Tatang? Ngumiti lang si Tatang Kaloy, tapos ay tinapik si Tado sa balikat. Halika na, anak. May magandang lugar doon sa may gulod. Tahimik, presko ang hangin. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Paano niyo po nalaman yun? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Muli silang naglakad. Totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. May magandang pahingahan sa gulod. Isang maliit na kubo ang naroon, pero walang tao. Dito tayo magpapalipas ng gabi, anak. Dito po? Sigurado po ba kayong ligtas dito, Tatang? Wala po bang ahas o mabangis na hayop dito? Palagay ko ay wala naman. Huwag kang mag-alala. Babantayan naman kita habang natutulog ka. Bakit, Tatang, hindi po ba kayo matutulog? Hindi po ba kayo napagod? Ang haba po ng nilakad natin Ayos lang ako, anak. Sanay na ang katawan ko sa pagod at puyat. Inaantok na talaga ako, Tatang. O sige na, matulog ka na, anak. Matapos magpagpag ng sahig, ay nahiga na si Tado. Ilang saglit lang ay nakatulog siya. Samantala, si Tatang Kaloy naman ay nananatiling gising. Kahit pagod din siya, pinili niyang magbantay. Tahimik niyang hinasa muli ang kanyang punyal habang pinakikiramdaman ang paligid. Ilang oras ang lumipas at lumalim na ang gabi. Binalot ng katahimikan ng paligid, maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig
at ang banayad na kaluskos ng mga dahon. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa atensyon ni Tatang Kaloy. Marahang yabag, dahan-dahang lumalapit. Napatingin siya sa direksyon ng pinto, tapos ay napatingin siya kay Tado na noon ay mahimbing pa rin natutulog. Tumayo siya, hinawakan ng mahigpit ang kanyang punyal, saka marahang lumapit sa pinto para doon ay sumilip. Pero wala siyang nakitang tao sa paligid ng kubo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang umusal muli ng isang kakaibang dasal. Biglang nawala ang kaluskos. Sino kaya yon? Nang tumahimik na ang paligid, bumalik siya sa tabi ng kanyang anak at nahiga. Maya-maya lang ay nakatulog na din siya. Kinabukasan, nagising si Tado. Tumayo siya at agad na hinanap ang kanyang ama. Paglabas niya, nakita niya itong nag-iihaw ng isda. Oh, mabuti at gising ka na. Mag-agahan na muna tayo bago tayo magpatuloy. Tatang, saan po kayo kumuha ng isda? Diyan lang sa tabi-tabi. May maliit na sapa dyan. Doon ko to nahuli. Talaga, Tatang? Wow! Sana ginising niyo po ako para nakapangisda din sana ako. Paano kitang gigisingin? Napakasarap ng tulog mo. Kaya hinayaan na lang kita. Ngayon lang po ako ulit nakatulog ng ganun katagal eh. Sige po, kain na po tayo. Ay nako, sige, mabuti pa nga. Pagkatapos nito, gusto mo bang maligo? Huwag na po, mabango pa naman po ako eh. Napangiti si Tado, lalo na nang matikman niya ang isdang inihain ng kanyang ama. Nakalagay ito sa dahon ng saging. Wala nga silang kanin, pero sapat na ang dami ng isda para sila ay mabusog. Sarap na sarap siya. Nang matapos kumain, naganda na sila para sa muling pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Tatang, matanong ko lang po, gaano pa po ba kalayo ang lalakarin natin? Malayo pa anak. Siguro aabutin pa tayo ng gabi o hanggang kinabukasan. Ano? Ganun po kalayo? Huwag nang magreklamo. Nandito na tayo eh. Wala nang atrasan. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nakarating sila sa isang lugar na may malawak na kapatagan. Huminto si Tatang Kaloy at muling binalingan ang binata. Bakit po tayo tumigil? May problema po ba? Parang magandang lugar na to ah. Para saan po? Para muli ka magsanay. Para muli tayong maglaban. Handa ka ba? Dito po? Oo, dito mismo. Pagkasabi nito ay agad na sumugod ang matanda sa kanyang anak at sunod-sunod itong nagpakawala ng mga suntok. Nailagan ito ni Tado pero isa ang tumama sa kanyang balikat. Nako, mukhang mabagal ka pa rin ah. Dahil sa sinabi ng ama, bigla siyang ginanahan na makipaglaban. Sumuntok ang binatilyo, nagpakawala ng isang uppercut. Natamaan ang panga ng matanda. Tumilapon ito at bumagsak sa lupa. Hala! Tatang, di ko sinasadya! Ang galing ah. Malakas ang suntok na ginawa mo. Napaatras si Tado. Gulat na gulat sa nangyari. Hindi niya inaasahang tatamaan niya ng ganun kalakas ang kanyang ama. Tatang, pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Ang lakas pala ng suntok ko. Biglang bumangon si Tatang Kaloy. Nagpagpag ng alikabok sa kanyang damit at ngumiti na parang walang nangyari. Ayos lang po ba kayo, Tatang? Wag anak. Wag mong tatanungin ang kaaway mo kung ayos lang ito. Kapag nakita mo na nanghihina ang kalaban, dapat samantalahin mo na yon para matalo mo na siya kagad. Huwag kang magpapakita ng awa, kundi ikaw ang matatalo. Tatandaan ko po, Tatang. Hindi na po ako maaawa kapag lumalaban. Imbis na sumagot, mabilis na sumugod muli si Tatang Kaloy. Tumalon siya sa ere at inihanda ang isa pang mabagsik na suntok. Sa huling sandali, yumuko naman si Tado at gumulong palayo. Sa sobrang lakas ng pagbagsak ng kamao ni Tatang Kaloy, nagkabitak-bitak ang lupa at lumipad ang alikabok sa paligid. Napakurap si Tado sa nakita. Hindi biro,
ang lakas ng kanyang ama. Tatang! Ano yun? Ang lakas mo! Wow! Wala pa yun sa 100% ko, Tado. Halika, subukan mong tapatan ako. Huminga ng malalim si Tado, pumikit sandali at saka sumugod. Alam niyang wala nang atrasan ito. Isa itong pagsubok para patunayan ang kanyang sarili at hindi niya bibiguin ang kanyang ama. Matinding palitan ng suntok at sipa ang naganap sa kanilang dalawa, habang ang lupa sa paligid nila ay tuluyang nagkabitak-bitak sa tindi ng sagupaan. Pagkalipas ng ilang sandali, kusang tumigil ang dalawa. Mukhang napasobra yata tayo, anak ah. Ay, nakakapagod. Pero ang saya po, Tatang. Ang galing-galing niyo po talaga. Idol ko po kayo. Sana dumating ang araw na maging kasing lakas ko po kayo. Pambihira po talaga kayo, Tatang. Parang may taglay po kayong kakaibang kapangyarihan. Para kayong hindi tao. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, anak? Tao lang din ako. Wala akong mutya o mahika. Nagsanay lang ako ng buong buhay ko. Disiplina, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Yan ang sikreto. Ibig sabihin, Tatang, kung magsasanay din po ako ng gusto, posible rin po ako maging katulad nyo? Aba, oo naman. Walang bagay na imposible sa taong determinado. Basta wag kang susuko, kahit gaano pa kahirap. Tatang, kayo po ang guro ko ngayon. Pero kayo, sino po ba nagturo sa inyo ng lahat ng ito? Parang daig nyo pa po ang may mutya eh. Wag na natin pag-usapan yun, anak. Kasi maski sabihin ko naman sa'yo kung sino, hindi mo naman siya kilala. Biglang natigilan ang mag-ama nang may marinig silang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Nagkatinginan sila. Biglang tumakbo si Tado patungo sa pinanggagalingan ng sigaw. Mabilis siyang sinundan ng kanyang ama. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanila ang isang lalaking nanginginig sa takot sa gitna ng damuhan. Maputla ang mukha nito, basang-basa ng pawis at tila hindi makagalaw sa sobrang takot. Sa harap nito ay may isang dambuhalang ahas, sumisingasing at parang galit na galit. Napalingon ang binata sa kanilang dalawa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tatang, anong gagawin natin? Maging kalmado ka lang. Mag-ingat ka, Tado. Hindi ito ordinaryong ahas. Mabilis na hinugot ni Tatang Kaloy ang kanyang punyal at lumapit sa ahas. Tinignan niya ito ng mata sa mata. Tila nag-usap ang dalawa. Maya-maya pa, naglabas ng kakaibang tunog ang ahas. Hinintay nila itong umatake, pero bigla itong gumapang palayo. Napakunot ang noo ng matanda. Inihanda ni Tatang Kaloy ang kanyang sarili. Inilabas niya ang punyal at mahigpit itong hinawakan. Habang nakatalikod siya, ay narinig niyang nagmamalasakit pa ang anak sa lalaking natagpuan nila. Ayos ka lang ba? Di ka ba nakagat ng higanting ahas na yun? Ayos lang naman ako. Hindi pa niya ako nasasaktan. Pero grabe, natakot ako. Akala ko talaga katapusan ko na. Akala ko kakainin niya ako ng buo eh. San ka ba galing? Saka bakit ka sinugod ng ahas? Diyan lang sa baryo, malapit lang dito. Naglalakad nga lang ako tapos bigla na lang lumitaw yun. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Pwede ko bang malaman kung anong ginagawa mo dito sa gubat? Sinusundan mo ba kami? Po, hindi po. Uulitin ko, Islaw. Anong ginagawa mo dito? Kilala mo ako. Sagutin mo ang tanong ko. Galing nga po ako sa baryo. Nandito ako sa gubat kasi naghahanap ako ng halamang gamot. Sandali, galing ka sa baryo? Tatang, di ba sabi mo ang mga... Wala bang halamang gamot sa baryo nyo? Kaya dito ka naghahanap? Wala po eh. Ibang klaseng halamang gamot to. Dito lang daw po sa gubat makikita. Sabi nung albularyo na tumingin doon sa pinsan ko. Bakit? Ano bang sakit niya? Lagnat na hindi gumagaling. Halos 1 linggo na siyang mahina at hindi makabangon.
Sabi nung albularyo, kailangan namin makahanap ng ugat na yun, ng puting lihas. Isang bihirang halaman na tumutubo lang sa loob ng kagubatan. Ano ka mo? Puting lihas? Alam ko kung sa matatagpuan yon. Pero napakadelikado ng lugar na yon, Islaw. Pero kailangan ko pong sumubok. Wala na po kaming ibang pagpipilian. Tatang, tulungan natin siya. Kawawa naman yung sinasabi niyang pinsan niya kung hindi siya gagaling. Hindi pwede, anak. May pupuntahan pa tayo eh. Hindi tayo pwedeng maabala. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako mahanap ang halamang gamot na yun. Anong pinaplano mo? Po? Sinungaling ka. Akala mo ba kaya mo akong lokohin? Kagabi ka pa nandyan, di ba? Nakasubaybay ka sa amin. Anong kailangan mo? Bakit mo kami sinusundan? Paano mo nalaman? Hindi ako tanga at mas lalong hindi ako uto-uto, bata. Anong kailangan mo? Kung ganon, huli na ako. Kailangan ng boss ko ang batang yan. Kung ayaw mo magkagulo tayo, ibigay mo na siya sa akin ng kusa. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang anak ko. Tatang, sino siya? Bakit niya ako gustong kunin? Hindi mo pa ba sinasabi sa bata? Ay nako, hindi mo man lang siya binigyan ng babala kung sino siya at kung ano siya. Hindi naman ikaw ang tatay niya, di ba? Kaya ibigay mo na sa akin ng bata. Tumahimik ka! Wala kang karapatang sabihin sa kanya yan. Isa pa, sino ba ang boss mo? Napakarami mo namang tanong, pero hindi kita sasagutin. Hindi na rin naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga, ibigay mo sa akin ng bata at tapos na ang usapan. Kung gusto mo siya, lumaban ka muna sa akin. Napakatapang mo, tanda. Pero sige, pagbibigyan kita, tatalunin kita at kukunin ang batang yan. Agad na sumugod si Tatang Kaloy kay Islaw. Isang matinding suntok ang tumama sa mukha ni Islaw at sa lakas ng impact nun, tumilapon ang katawan nito at tumama sa isang puno. Agad na umupo ang lalaki at inayos ang kanyang sarili maski may konti siyang dugo na naisuka. Maya-maya pa ay napangisi ito. Hanggang ngayon pala ay malakas ka pa rin. Ano? Nagulat ka ba? Oo, gulat na gulat. Dahil di ko inaasahan na kaya mo pa. Sige, panalo ka ngayon. Pero titiyakin kong sa susunod nating pagkikita, hindi na kita bubuhayin, tanda. Agad na tumayo ang lalaki at mabilis na tumakbo papalayo. Napalingon naman si Tatang Kaloy sa kanyang anak. Tahimik si Tado, ni hindi gumagalaw, nakatingin lang sa kanyang ama. Tatang, totoo po ba yung sinabi niya? Hindi niyo ako anak? Huwag mo nang isipin yon. Halika na. Kailangan na nating umalis dito. Hindi po, Tatang. Kailangan niyo na po muna ako sagutin. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ako ang tatay mo. Yan na lang muna sa ngayon ang isipin mo. Huwag kang makinig sa lalaking yun. Tatang, nakikiusap po ako. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Bakit ba ang kulit mo? Ako nga ang tatay mo! Ako ang tatay mo! Sino po mga tunay kong magulang? Sabihin niyo po sa akin. Anak, ano ba yung ibiniling ko sa'yo? Di ba sabi ko, huwag kang magtitiwala sa mga estranghero? Ako talaga ang tatay mo, maniwala ka. Mag-focus ka sa misyon natin. Huwag mong hayaan na masira tayo ng lalaking yon. Hindi naman po niya tayo masisira eh. Kasi kung magkataon man na hindi kayo ang talagang tatay ko, hindi naman po ako magagalit eh. Kasi minahal niyo po ako at pinalaki ng maayos bilang isang tunay na anak. Wala po akong reklamo sa bagay na yon, Tatang. Mahal na mahal ko po kayo. Tulad po ng pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Talaga, anak? Opo. Pero Tatang, ikaw po ba talaga ang tatay ko?
Ang kulit naman ng batang to, oo. Tara na nga. Sandali lang po. May isa pa po akong tanong. Ano na naman yun? Paano niyo po nalaman na nagsisinungaling lang po si Islaw? Ang ahas na yon ay hindi basta-basta lang na ahas. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ang gubat na ito ay binabantayan ng mga gabay. At isa sa mga nagbabantay dito ay ang ahas na yon. Binigyan niya ako ng babala na hindi mabuting tao si Islaw. Ayon sa kanya, isa raw itong masamang kurkur. Ano po? Korkor? Nasundan na nila tayo dito? Hindi ko alam, anak. Kaya kailangan natin magmadali at mag-ingat. Nakakatakot naman po sila. Di ba sabi niyo igawa lang sila ng isang makapangyarihang mangkukulam? Tama ka, anak. Mga aswang sila na nilikha lang gamit ang isang mahiwagang ritual at inkantasyon. Pero meron silang hari, isang makapangyarihang aswang na siyang nag-uutos sa mangkukulam na yon na gumawa ng kanyang mga alipin. Paano po yun? Galing lang ba sila sa usok o ano? Mga patay na tao sila na muling binuhay gamit ang itim na mahika. Paano po yun, Tang? May paraan po ba para pigilan sila sa kanilang kasamaan? Meron. At nakatadhana ng mangyari yon. Nakatadhana? Kung ganun, paano? Kailangan sirain ang pinag-uugatan ng mga aswang na ito. Kailangan patayin ng mangkukulam na lumilikha sa kanila. Hanggat buhay siya, mananatili silang malakas at patuloy na lalamon ng enerhiya ng iba. Siya rin po ba ang pupuntahan natin? Siya ba yung mission natin na sinasabi nyo? Matalino ka talaga, anak. Tama ka. Misyon nating patayin ang mangkukulam na yon para na rin sa katahimikan ng buhay natin at ng mga tao. At doon natin siya makikita? Sa dating baryo? Oo. Nung sinugod nila ang baryo na yon, di na sila umalis. Pinamugaran na nila ito sa loob ng maraming taon. Tama lang po talaga na tapusin natin ang kasamaan nila. Pero Tatang, kaya po ba natin? Napangiti ang kanyang ama. Marahan itong tumango. Nakaguhit sa iyong palad na ikaw ang tatapos sa mangkukulam at hari ng mga kurkur. Ha? Ako po? Paano niyo naman po nalaman? Marami akong alam, anak. Pero hindi ko pa yun lahat masasabi sa iyo. Sige na, kailangan na natin magmadali. Malayo pa lalakarin natin. Tumango ang binatilyo sa kanyang narinig. Sa pagkakataong yun, natuwa siya dahil sa wakas ay may magagawa siya para mapuksa na ang kasamaan ng grupong yun na pumapatay sa mga tao. Lalo pat alam niyang hindi pa tumitigil ang mga ito sa kanilang kasamaan. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay narating na rin nila ang lugar. Isang maliit na komunidad na wala na halos taong nakatira. Pinagmasdan ni Tado ang buong paligid. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit at bigat ng pakiramdam. Para niyang nakikita kung paano takutin at paslangin ng mga aswang na kurkur ang mga dating nakatira doon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa tumapat sila sa pinakamalaking bahay na naroon. Tatang, ano pong meron sa bahay na yan? Hindi agad sumagot si Tatang Kaloy. Malalim ang iniisip niya. Parang sinusuri kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang kanilang pakay o lumayo na lamang. Pero nagdesisyon siyang ituloy na lang ang kanilang nasimulan. Huwag kang maingay, ah. Ako muna makikipag-usap sa kanila. Anak, makinig ka sa akin. Kailangan mong maging handa. Alalahanin mo lahat ng itinuro ko sa'yo at gamitin mo ang mutya ng kidlat kung kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tatang. Naiintindihan ko po. Tumayo ang matanda sa may tarangkahan ng malaking bahay na yon at nagsimulang magtawag ng tao. Ngunit walang sumasagot. Wala naman po yatang tao, Tatang eh. Meron. Kanina pa nga siya nakamasid eh. Ayaw lang niyang magpakita. Tao po! Tao po! Maya-maya pa ay may dumungaw sa bintana. Isang matandang babae.
Nakasuot ito ng isang itim na blusa. Nakatitig ng masama sa kanilang dalawa. Tila hindi ito nasisiyahan sa kanilang presensya. Anong kailangan nyo? Bakit kayo narito? Si Islaw po. Nandyan po ba? Anong kailangan mo kay Islaw? Kukunin ko lang ho sana yung ipinagawa ko sa kanya. Matagal na po siyang di nagpapakita sa akin eh. Pwede po bang makituloy? Ay sige, halika kayo, pumasok kayo sa bahay ko. Pumasok sila sa loob ng bahay. Medyo madilim sa loob. Naaamoy ni Tado ang kakaibang amoy ng halimuyak ng insenso. Habang naghihintay, napansin niyang maraming lumang gamit at mga nakapatong na mga bote ng langis. Tuyong mga daon at mga lumang papel na di na mabasa kung ano ang nakasulat. Galag muna kayo, ha? Tatawagin ko lang si Islaw. Islaw! Islaw! Lumabas ka dyan at may naghahanap sa'yo. Nako, mukhang lumayas na naman yata ang damuhong yon. Teka, saan ba kayo galing at mukhang pagod na pagod kayo? Hindi sumagot ang mag-ama. Ninitian lang ni Tatang Kaloy ang matandang babae. Alam nyo ba kung anong klaseng lugar ang napuntahan nyo? Hindi po eh. Bali dito lang ako itinuro ng kakilala ko na dito daw matatagpuan si Islaw. Kailangan ko lang po kasi talagang makuha yung ipinagawa ko sa kanya. At mahalaga po sa akin yun. Sandali lang. Totoo ba ang sinasabi mo na may natagpuan kang tao? Alam mo ba bihira ang taong nakakaalam ng lugar na to? Kakaunti lang ang nakakapasok dito. At karamihan pa ng mga pumapasok dito ay hindi na nakakalabas. Bakit ho? Ano bang klaseng lugar ito? Hindi mo ako maloloko. Kilala kita. Ikaw ang gabay na dating nagbabantay sa lugar na ito, hindi ba? Ang gabay na umibig sa isang tao, kaya nawalan ng kapangyarihan. Anong? O ano? Nagulat ka, no? Mukhang binamaliit mo ang kapangyarihan ko, gabay. Tatang, ibig sabihin, ikaw yung gabay? Teka, at sino naman itong kutong lupa na ito? Sandali. Ikaw! Anong ako? Tinitigan siya ng matandang babae. Parang may gusto itong sabihin sa kanya. Pero ilang sandali ang lumipas. Tikom pa rin ang bibig nito. Ba't ganyan mo ko tignan? Wala naman. Para lang kasing may naaalala ko, bata. Isang babae na kamukhang kamukha mo. Siguro siya ang nanay mo. Anak, huwag kang makikinig sa kanya. Sandali, meron siyang gustong sabihin, Tatang eh. Kilala niyo po ang nanay ko? Kilala ko. Dahil ako ang pumatay sa kanya. Ano? Hayop ka! Anak, kalma lang. Hindi ko kayang kumalma, Tatang. Siya ang pumatay sa nanay ko. Yung sinasabi niyong tanging nakaligtas na tao, ako pala yun. At ikaw po yung gabay. Kung ganon, totoo yung sinabi ni Islaw. Hindi ikaw talaga ang tatay ko. Nagsinungaling ka sa akin. Sandali lang, makinig ka muna. Totoo lahat ang sinasabi ng bruha na yan. Pero ako ang talagang tatay mo. Gusto lang nila nalituhin ka at mawala ang kumpiyansa mo. Sa akin ka makinig, anak. Magtiwala ka sa akin. Ikikwento ko lahat sa iyo ang buong katotohanan. Pagkatapos nito, Sinungaling ang lalaking yan. Hindi siya ang tatay mo. Matagal ka na niyang niloloko. Alam mo ba kung bakit kanya inalagaan? Para makaganti sa amin. Gagamitin ka niya para paslangin ako at ang aming hari. Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niya ulit ng kapangyarihan. hindi totoo yan. Sinungaling ka! Alam nating dalawa kung sino sinungaling sa ating Kaloy. Pero mahalaga pa ba yun?
Andito kayo ngayon sa teritoryo ko at wala akong balak na kupkupin maski isa sa inyo. Dahil dito na kayo mamamatay. Anak, magtiwala ka sa akin. Tinignan niya ang mata ng kanyang ama. Hindi pa rin ito nagbabago. Wala siyang makitang anumang senyales na nagpapakita na nagsisinungaling nga ito. Alam niyang maitinatago pa ang ama at di pa sinasabi sa kanya, pero alam niyang hindi yon masama. Nilingon niya ang matandang babae at humakbang siya palapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang naglabas ito ng isang bote at binuksan yon. Lumabas doon ang iba't ibang klaseng mga insekto. Anak, ngayon na! Gamitin mo ang kidlat! Ilang mumunting kidlat ang lumabas mula sa kamay ng bata. Unti-unting tinira nito ang mga insektong papasugod sa kanila. Mabilis na sinunog ang mga lumilipad bago pa sila makalapit. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na katawan ng mga insekto. Bumuka ang bibig ng matandang babae nang makitang nauubos na ang kanyang mga alaga. Sumambit ito ng isang maikling inkantasyon. Kasunod nito ay may narinig silang kakaibang ungol mula sa labas ng bahay. Tunog, kurkor. Nagkatinginan ang mag-ama. Nakita ni Tado na inilalabas na ng kanyang ama ang hinasang punyal. Papalakas ng papalakas ang tunog ng mga aswang. Ano po yun, Tatang? Ang mga kurkor, nandito na sila. Mula sa bintana, sumilip ang mga nilalang na sinasabi ng kanyang tatang. Mga nilalang na may maiilap at matatalim na mga mata. Anyong tao sila, pero may mahahabang kuko. Matutulis ang mga pangil at ang balat ay parang uling. May matatalim din itong mga kuko. Tatang, natatakot po ako. Ba't ganyan ang itsura nila? Huwag kang matakot, anak. Magtiwala ka. Mas malakas ka kaysa sa kanila. Huwag mong pabayaan na kontrolin ka ng takot mo. Mas malakas? Matakot ka, bata. Yang mga nilalang na nakikita mo, kakainin ka nila ng buhay. Walang laban ang mga nilikha mo sa kapangyarihan ng mutya na kidlat. Alam mo yan, Maria. Huwag mong takutin ang bata. Mahina siya. Mahina siya, gabay. Isa lang siya, bata. Hindi niya kayang ubusin ang lahat ng aking mga nilikha. Kulang pa kayo sa ensayo. Tignan mo yung alaga mo. Takot na takot at gustong maihisa sa lawal. Tatang, ang dami nila. Kalma ka lang, anak. Kaya mo sila. Maniwala ka sa akin. Kailangan mo lang alalahanin ang lahat ng naituro ko sa'yo. Kung paano gamitin ang bilis, lakas, at kontrol gamit ang mutya. Kaya natin ito. Magtiwala ka. Huwag mo nang lokohin yung bata sa mga kasinungalingan mo. Ang sabihin mo sa kanya, dito na kayo mamamatay. Tingnan nyo, napapalibutan na kayo. Wala na kayong takas. Sige, patayin sila! Sa isang iglap, lumundag ang isang korkor mula sa dilim at dumapo sa bintana. Agad itong sinalubong ni Tatang Kaloy at mabilis na sinaksak ng hawak niyang punyal sa dibdib. Napasigaw ang halimaw, bumagsak sa lupa at nangisay. Tama na! Biglang tumigil sa tangkang pag-atake ang mga korkor. Isa-isa silang umatras nang magpakita si Islaw. Ang galing mo din, no? Talagang sinundan mo pa ako dito. Ibibigay mo na ba sa amin ng bata, ha, gabay? Tumigil ka. Hindi ako nagpunta dito para isuko ang batang ito. Nagpunta ako dito para pagbayarin kayo sa mga kasalanan nyo at para na rin sa hustisya. Hustisya baka mo? Bakit ka naman manghihingi ng hustisya? Eh di ba normal lang naman ang nangyari nun? Mahina sila. Kami ang malakas. Ganun ang balanse ng mundo, di ba? Matira ang matibay. Muli, may isang umakyat na korkor sa bintana at tangka nitong aatakihin ang nakatalikod na matanda. Tumigil ka! Huwag kang makialam dito. Dahil ako ang papatay sa kanya. Napalingon si Tado
at nakita niyang nakatunghay sa kanila ang napakaraming mga aswang na korkor. Doon niya napagtanto na nasa mabigat at alanganin silang sitwasyon ng kanyang ama. Bagamat alam niyang dating gabay ito, wala naman itong kakayahan na labanan ang lahat ng mga aswang. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pilit niyang inalala ang lahat ng mga pangaral at turo ng kanyang ama. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Katapusan nyo na! Biglang nagbago ang anyo ni Islaw. Naging katulad siya ng mga aswang sa labas. Agad na dumagsa sa loob ng bahay ang mga korkor at halos sabay-sabay na sumugod. Ngayon na, Tado! Gamitin mo ang mutya ng kidlat! Gamitin mo ang kuryente! Puntiryahin mo ang mangkukulam! Siya ang susi para matapos na ang lahat ng ito! Gawin mo na! Hindi na nagdalawang isip pa si Tado. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at isang matinding liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Dinig niya ang malalakas na ugong sa paligid. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng kuryente ang lumabas mula sa kanya. Tumama sa lahat ng korkor na nakapalibot sa kanila. Isa-isang nagsigawan sa sakit ang mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay nagliyab pa. Ang iba naman ay napaatras, nanginginig sa tindi ng tama. Si Islaw, sa kabila ng sugat na tinamo, ay nakangiti pa rin. Akala nyo ba matatalo nyo kami ng ganun-ganun lang? Sugod mga kasama! Nanlaki ang mga mata ni Kaloy nang makita ang muling pagsugod ng mga aswang galing sa labas. Agad niyang kinuha ang atensyon ng kanyang anak. Anak! Saluhin mo! Sa isang mabilis na galaw, ibinato niya ang hawak na punyal. Dahil nasanay sa pagsalo ng sibat, agad itong nasalo ni Tado. Hindi yun ang punyal na hawak ng kanyang ama. Kulay pilak ito. Tang! Ano to? Regalo ko sa'yo. Gamitin mo. Pagsamahin mo ang kapangyarihan niyan at ng mutya mo. Hindi agad makasugod si Tado kay Maria dahil tila pinoprotektahan ito ng mga korkor. Muling sumugod si Islaw. Ang kanyang katawan ay halos doble na sa dati. Mas lumalaki ang kanyang katawan sa bawat minuto. Laban bata! Lumaban ka! Ipakita mo sa akin kung talagang may dugong gabay ka! Napalunok si Tado pero hindi siya umatras. Itinaas niya ang punyal at sa sandaling yon, isang bughaw na liwanag ang bumalot sa talim. Ang mutya sa kanyang leeg ay biglang nagliyab. Tila nagbigay ng mas matinding lakas sa kanya. Ngayon mo ipakita ang tapang mo, anak. Gawin mo na! Mabilis na umatake si Islaw pero naiwasan ito ng binatilyo. Isang malupit na ikot pabalik ang ginawa niya at agad niyang nasaksak si Islaw sa braso. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa sugat nito. Umatras at napaiktad ito nang dahil sa labis na sakit. Ano to? Bakit ang hapdi? Hindi sumagot si Tado. Muli niyang pinuntirya si Islaw habang ang kanyang ama naman ay patuloy na nakikipaglaban sa mga natitirang korkor. Wag! Sa isang mabilis na galaw, nakalapit siya kagad sa korkor at sinaksak ito sa dibdib. Kumalat kaagad ang kapangyarihan ng punyal at ang kanyang mutya sa katawan ni Islaw. Tila may sumasabog mula sa loob ng kanyang katawan. Nagsimula itong mangisay at ang kanyang balat ay nalapnos hanggang sa unti-unting nalusaw sa bughaw na liwanag. Anak! Ang mangkukulam! Tumatakas siya! Bilisan mo! Hindi pwede yun! Hahabulin ko siya, Tang! Tumakbo si Tado at agad niyang naabutan ang matandang babaeng mangkukulam. Iniumang niya ang kanyang punyal at balak ng saksakin ang mangkukulam. Pero biglang lumuhod ito sa kanya at sinubukang magmakaawa sa kanya. Wag mo ko sasaktan. Maawa ka sa akin. Ano ka mo? Huwag kang saktan! Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, ha? Kailangan kitang patayin, hayop ka, para matigil na ang kasamaan mo.
Pagbabayaran mo ang lahat ng naging kasalanan mo! Biglang ibinuka ng matanda ang kanyang kamay at may ipinakitang sisidlan kay Tado. Isang botelya na may lamang itim at malapot na likido. Makinig ka, bata, makinig ka muna. Kaya kita bigyan ng kapangyarihan. Higit pa sa taglay mo ngayon. Hindi mo kailangan sundin ang gabay na yan. Magiging mas malakas ka pa sa akin o kaya ay sa kanya. Anong kapangyarihan yon? Isipin mo, kaya mong gawing alipin ang kahit na sino. At sa palagay mo, gusto kong maging kagaya mo? Halimaw ka! Sandali lang, makinig ka sa akin. Sa kapangyarihang ibibigay ko sa'yo, kaya mong buhayin ang kahit na sino. Mabubuhay mo ang iyong ina. Natigilan si Tado. Biglang nablangko ang kanyang isip. Ang nanay ko? Mabubuhay siya? Oo naman. Etong botelya na to. May kapangyarihan niyang bawiin ang kaluluwa ng isang taong patay na. Kaya ko siyang pabalikin, iho. Kaya natin siyang buhayin. Makakasama mo siya ulit. Ang nanay ko? Hindi! Niloloko mo lang ako! Kita mo naman ang korkor na ginagawa ko, hindi pa? Kaya ko. Maniwala ka lang sa akin. Sige na. Ibaba mo na yan sa data mo at kalimutan mo na ang pagpatay sa akin. Simpleng kasunduan lang ito, Tado. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tado. Tumingin siya sa sisidlan. Tila may humahatak sa kanyang kagatin ang tukso. Tado! Wag! Tatang! Nililinlang ka lamang na matandang magkukulam na yan. Huwag mong hayaang madala ka sa kasinungalingan niya! Hindi pa man nakakapag-isip ng susunod na gagawin si Tado, ay nakarinig sila ng ingay. Parang tunog ng papalapit at tumatakbong mga kabayo. Nakita nilang lumalayo na si Maria. Hahabulin pa sana ito ni Tado, pero agad siyang tinawag ng kanyang ama. Halika! Sundan natin siya ng tahimik! Nang makita nilang nakatigil si Maria sa harap ng karwahe, tumigil ang dalawa at nagtago sa likod ng puno. Rinig nila ang usapan ng dalawang nilalang na yon, si Maria at si Victor. Natalo kami. Walang nagawa ang mga korkor ko. Tulungan mo kong patayin ang binatilyong yon. Hinawakan ni Victor ang baba ng matanda at sa isang mabilis na galaw, bigla niyang kinagat ito sa leeg hanggang sa ito ay mamatay. Agad na binitiwan ng lalaki ang katawan ng mangkukulam. Sumubsob ito sa lupa. Mga walang kwentang alipin! Nais nang lumabas ni Tado pero pinipigilan siya ng kanyang ama. Tatang! Bakawalan mo ko! Lalabanan ko siya! Sandali lang. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos, anak. Naririnig ko kayo. Lumabas na kayo dyan at magkasubukan na tayo ng lakas. Huwag kayong magpatago-tago na parang mga duwag. Naghintay pa siya ng ilang sandali pero hindi lumabas ang mag-ama. Ayaw niyo lumabas? Hoy ikaw! Ikuha mo ko ng isang biyag. Gutom pa ako. Kailangan kong makainom ng dugo. Agad na tumalima ang tauhan nito at kinuha ang isang babae sa loob ng kulungan. Inilapit ito sa kanya. Nagsisisigaw ang babae nang dahil sa labis na takot. Kung hindi kayo lalabas, papatayin ko ang babae ito at isusunod ko ang lahat ng mga biyag. Isa! Dalawa! Wag! Hindi na nakatiis si Tado. Lumabas ito at nagpakita sa hari ng mga korkor. Nagtama ang mga mata nila. Ikaw? Bakit ba di ko agad nalaman na ikaw pala ang batang yon? Sana noon pa lang nang magkita tayo ay pinatay na kita. Bakit ba kasi di mo pa ginawa? Sana nga,
Pinatay mo na ako. Pero nandito na tayo. Tapusin na natin to. Tayong dalawa lang. Huwag ka naman damay pa ng ibang tao. Matapang ka. Nagugulat ako sa iyo, bata. Pero hindi kita uurungan. Pagbibigyan kita. Agad na nagsilapitan ang kanyang mga alagad, pero binawalan sila ni Victor. Huwag kayong lalapit at huwag kayong makikialam sa laban na ito. Ako ang inyong hari. Huwag niyong maliitin ang aking kapangyarihan. Kayang-kaya ko na ang batang ito. Ha? Kaya mo ako? Hindi totoo yan. Hindi mo ako kaya. Alam mo kung bakit? Sige, bakit bata? Dahil ikaw ang mamamatay sa labang ito. Kasi masama ka. At walang masamang nagtatagumpay. Yan ang turo sa akin ng tatang ko. Naaaliw ako sa alaga mo, gabay. Lubayan mo ang anak ko, demonyo ka! Ako ang kalabanin mo! Hindi nagustuhan ni Tatang Kaloy ang mga binitiwang salita ni Victor. Galit na galit nitong sinugod ang lalaki, pero biglang humarang sa kanya ang isang dalawang malalaking aswang. Hinawakan siya sa kamay at katawan. Hindi niya magawang makakilos. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Papatayin ko yan! Huwag ka nang pumalagtanda. Hindi ikaw ang gusto kong kalaban, kundi ang anak mong si Tado. Diyan ka nagkamali dahil hindi mo alam kung ano ang hinihingi mo. Dahil sa ginawang pagtawa na yon ni Tatang Kaloy, ay napikon ng isang aswang na may hawak dito. Biglang kinalmot nito ang likod ni Tatang Kaloy. Napasuka ito ng dugo. Tatang! Biglang naningkit ang mga mata ni Tado at matalim na tinitigan ang aswang na nanakit sa kanyang ama. Hayop ka! Mananagot ka! Lalaban ako! Kakalabanin ko kayong lahat! At papatayin! Mabilis niyang inatake si Victor, pero nakaiwas ito at agad siyang sinunggaban. Walang hirap na nahawakan siya nito sa leeg at sinakal. Tapos ay biglang ibinagsak sa lupa ang maliit nitong katawan. Nabitiwan niya ang punyal na kanyang hawak-hawak. Tapos ay tumama ang noo niya sa isang nakausling bato. Dumugo ito at umagos sa kanyang muka. Akala mo kaya mo ko? Pero wala ka sa kalingkingan ko, bata. Ako ang pinakamakapangyarihang aswang sa lugar na ito. Humanda ka dahil papatayin na kita! Hindi mo ako matatalo ng ganun kadali lang. Kahit gaano ka pakalakas, matatalo kita! Siraulo ka ba? Hindi ako siraulo. At may dahilan kung bakit sa akin ipinagkalooban mo siya ng kidlat. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng mutya ko! Kahit duguan ang kanyang muka, hindi na tinag si Tado. Sa halip, mas lalong tumapang ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa asul na liwanag. Nawala ang nakakalokong ngisi ng aswang at napalitan ng seryosong ekspresyon. At sa palagay mo, matatakot ako sa'yo? Dapat lang na matakot ka. Dahil katapusan mo na, halimaw! Ramdam ni Tado ang dumadaloy na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kidlat para makuha ang nabitiwang punyal. Lumutang ito sa ere at bumalik sa kanyang kamay. Pagbabayaran mo ang lahat ng naging kasalanan mo! Hinawakan niya ng maigpit ang kanyang punyal. Biglang tumilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Sumunod ay gumuhit naman ang malalakas na kidlat at ang pagdagundong ng nakakabinging kulog. Lahat ng tinatamaan ng kidlat ay nasusunog. Napaatras si Victor dahil naramdaman niya ang biglang pagbugso ng malakas na enerhiya na nagmumula sa binatilyo. Hindi ko inaasahan ito na ganito kalakas ang kapangyarihan mo. Pero hindi mo pa rin ako kaya!
Tumayo ng tuwid si Tado at tinitigan ng matagal si Victor. Biglang nagbago ang anyo ng lalaki at naging isang dambuhala at nakakatakot na nilalang. May malalaki itong pangil na mas malaki pa sa mabangis na oso. Sinugod nito si Tado at sinubukang kagatin ang kanyang balikat, pero may malakas na enerhiyang biglang humarang sa pagitan nilang dalawa. Yun ay ang asul na liwanag. Isang malakas na boltahe ng kuryente ang agad na dumaloy sa katawan ng aswang. Nangisay ito, pero pinilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng mutya. Tulad ng turo ng kanyang ama, nang magpakita ng kahinaan ng kanyang kalaban, agad niya itong sinamantala. Ibinaon niya ang punyal, direkta sa dibdib ng aswang. Hindi! Hindi! Ngunit hindi pa tapos si Tado. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isang kidlat ang muling bumaba mula sa itaas at tumama ito sa kanyang katawan. Ang enerhiyang galing dito naipon sa kanyang kamao at ang dating asul na liwanag ay naging kulay ginto. Sa isang iglap, ang kidlat ay biglang kumalat sa paligid at pinuntirya ang mga natitirang aswang. Nasunog silang lahat at nilamon ng gintong apoy ang katawan ng hari ng mga korkor hanggang sa ito ay mamatay at maging abo. Sa wakas, natapos din ang... Hindi natuloy ng binatilyo ang kanyang sasabihin dahil bigla itong nanghina at bumagsak sa lupa. Agad siyang nilapitan ng kanyang ama at marahang hinaplos ang noo. Anak, tapos na. Nakamit na natin ang katarungan. Dahan-dahang dumilat ng mata si Tado. Mahina, ngunit may sigla pa rin ang kanyang tinig. Tatang, Anak, ang galing mo. Manang-mana ka talaga sa akin. Tatang, nakakapagod. Ano pong ulam? Ikaw talaga. Anak ka talaga ng tatang mo. Mahigpit siyang niyakap ni Tatang Kaloy at gumanti rin ang bata. Ayos ka lang ba, anak? Iwan na muna kita, ha? Kasi papakawalan ko pa mga biyag ng aswang na yon. Tapos, makikiusap na lang ako sa gabay ng kagubatan na ihatid sila hanggang sa bukana ng gubat para makauwi na sila sa kanilang pamilya. Sige po, Tatang. Salamat po. Ay, sandali lang po pala, Tatang. May gusto po pala akong tanungin sa inyo. Ano yun, anak? Gusto ko lang po masigurado kung ano po ba talaga ang totoo. Anak niyo po ba talaga ako? Agad na tinapik ni Tatang Kaloy sa balikat si Tado at hinalikan ang kanyang noo. Ako talaga ang tatay mo, anak. Ang iyong ina ay isang tao. Siya ang nag-iisang babae na minahal ko. Kahit na ang pagmamahal na yon ang naging dahilan kung bakit nawalan ako ng kapangyarihan bilang isang gabay. Pero wala akong pinagsisisihan dahil mahal na mahal ko ang nanay mo. Mahal na mahal din kita, anak. Pero bakit ganun po? Bakit po sinasabi nila na hindi kita tatay? Dahil sinungaling sila, anak. Gagawin nila ang lahat para linlangin ka. Dahil oras na magpakita ka ng kahit na anumang kahinaan sa kanila, gagamitin nila yon para manalo sila sa laban. Kaya lang astig ka. Magaling ka. Pinatunayan mo sa akin na dumadaloy nga sa iyo ang dugo ng kalahating gabay. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ng mag-ama, pinakawalan na nila ang mga bihag at itinuro sa mga ito ang daan. Bumulong na din sa hangin si Tatang Kaloy at nagdasal para sa gabay na tulungan ang mga itong makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, ay bumalik na sa tahimik na pamumuhay ang mag-ama. Si Tatang Kaloy ay naging gabay ni Tado sa tamang paggamit ng mutya ng kidlat. Unti-unting natutunan ni Tado ang kahalagahan ng balanse, respeto sa kalikasan, at ang responsibilidad na kaakibat ng kapangyarihan ng hawak niyang mutya. Unti-unti
ay natutunan ni Tado ang kahalagahan ng balanse, respeto sa kalikasan at ang responsibilidad na kaakibat ng hawak niyang mutya. Kalaunan ay nagamit ni Tado ang mutya sa pagprotekta sa gubat at sa pagpapanatili ng kapayapaan ng kanilang lugar. Bilang anak ng gabay na pipigil at tatapos sa mga masasamang elemento na maghahasik ng lagim sa kanilang nasasakupan. Ayun! May